Samantala, maagang gumising si Magnus para magpunta sa asyenda. Iyon na ang araw na sinabi niyang ibibili niya ng bagong motorsiklo ang 10 protektor ng hasyenda na binuo nila Pandoy at Tomby. Regular na motor ang balak niyang bilhin, iyong pwedeng kabitan ng tricycle para kung sakaling magdesisyon ang mga tauhan niya na ikabit iyon sa sidecar ay pwedeng-pwede. Mahal, ang aga mo naman yatang gumising. Tanong pa ni Althea na nasa lamesa nag-aalmusal. Kasama ang mga ampon nila ni Magnus. Oo. Ngayon ko bibilhan ng motor, yung 10 na magiging protektor ng hasyenda. Sabi naman ni Efraim. Ang swerte naman ng mga tauhan mo, Sir Magnus. Ang dami nang natatanggap na benepisyo, may pamotor pa galing sa'yo. Sabi naman ni Magnus, mas maswerte ka pa rin kaysa sa kanila dahil nag-aaral ka. Yan ang kayamanan na hindi naluluma, hindi nasisira at hindi rin mananakaw. Kaya pagbutihan nyo ang pag-aaral nyo. Tsaka, huwag ka mag-alala. Bibili rin ako ng isang motor na single para rito sa bahay. Para may service din kayo kapag may bibilhin na maliit lang na bagay sa labas. Hindi iyong tuwing merong bibilhin o pupuntahan ay jeep palagi ang dala. Nice! Ayos yun, Kuya Magnus. Sagot pa ni Efraim. Sabi naman ni Rica, Asus, gusto mo lang gumala na nakamotor, kaya gusto-gusto mong may motor din? Hindi kita mo naman itong si Ate Althea. Kahit alanganing oras, nagpapabili na kung ano-anong maisipan niyang pagkain. Kailangan ko patuloy gisingin si Mang Ambo para ipagmaneho ako ng jeep. Mabuti na iyong may motor para convenient magbiyahe ng mabilisan. Sumabat naman si Magnus. Efraim, tandaan mo, hindi ka na bata o binatilyo lang. Isa ka ng ganap na binata at isa ka sa inaasahan ko na magpoprotekta rito sa pamilya natin. Kaya huwag mo gagamitin sa kung saan saang kalokohan ang mga pribilehiyong available dito sa pamamahay natin. Upo, Kuya Magnus, alam ko naman po yun. Tsaka, hindi po talaga ako umaalis nang hindi mahalaga ang lakad o inuutusan ni Ate Althea. Sabi naman ni Althea, tama na yan. Ipagpatuloy nyo na yung pagkain nyo. Efraim, yung inutos ko sa iyo na pagpapaputol ng mga sanga ng puno sa likuran, ngayon mo na iyon gawin. Putul-putulin mo rin ang maliliit at ibilad para maggamit natin ang kahoy sa pag-iihaw ng ulam. Kayo naman Alona at Rica, linis ng bahay Opo, Ate Althea. Mahal, sige na, umupo ka na. Ipagluluto lang kita saglit ng pritong itlog at ipagtitimpla ng kape. Marami pa naman niyang sinangag na kanin dyan at longganisa. Oo, sige, salamat. Sagot naman ni Magnus at nagsimula ng kumain. Matapos makapag-almusal at makaligo, ay nagpahatid na si Magnus kay Mang Ambo sa hasyenda gamit ang jeep dahil iniwan niya roon ang sasakyan niyang Pajero sa kamalig ng hasyenda. Pagkarating roon ay naroon na nakaabang ang 10, pati na sina Tomby at Pandoy. Tara na, nang makabili na tayo ng motor nyo. Totoo ba talaga ito, Sir Magnus? Parang nananaginip lang kami Oo nga, sir. Matagal ko na pinapangarap na magkaroon ng sariling motor. Naluluhang wika pa ng mga tauhan. Oo, totoo na ito. Kaya sumakay na kayo at aalis na tayo. Kayo rin, Tomby at Pandoy, sumama na kayo. Okay, sige, Mags. Makikitang abuti nga ang ngiti ng bawat isa sa galak na nararamdaman dahil isa na naman sa mga pangarap nila ang matutupad. Pagkarating sa tindahan ng motor, ay kanya-kanyang pili ng model ang mga iyon. Sabi naman ni Magnus, isang model lang ang bibili natin, Honda TMX 125 Alpha. Malakas sumatak yun, kaya kung maisipan yung gawing tricycle ay pwedeng-pwede na yun.
Tuwang-tuwa ang lahat na napapatalon pa ang iba dahil sa excitement. Kinausap muna ni Magnus ang manager para makakuha ng malaking discount. Lalo at 13 motor naman ang bibilhin niya. Makalipas ang kalahating oras ng negosasyon, ay isa-isa nang inilabas ang mga motor. "Boys, helmet ha? Walang babiyahe na walang helmet. May bantay man na LTO o wala, ay mag-helmet kayo para iyon sa kaligtasan ng buhay nyo." "Opo, Sir Magnus," sagot ng lahat. Makalipas ang isang oras, ay pinauwi na ni Magnus ang lahat papabalik ng hasyenda. Inihatid rin ni Magnus ang isa pang motor para sa service nila ni Efraim. Saka sila umalis ni Mang Ambo para magpunta sa kabilang bayan kung saan may dealership na nagbebenta ng kahalintulad ng model ng Pajero na gamit niya. Kinahapunan ay sinabi ni Magnus, "Pandoy, bukas dadaanan kita rito ha. Pupunta tayo ng San Andres. Tombi, ikaw naman ang mag-organize ng grupong gagawa ng isa pang kamalig na magsisilbing headquarters ng ating protektor ng hasyenda. 2 palapag na kamalig. Pero gawa sa solidong semento ha. Magiging opisina natin iyon. Tapos dapat may 2 malalaking silid na lalagyan natin ng tig-4 na double deck bawat kwarto." "Eh bakit ang dami naman, Mags?" "Eh di, kaya na iyon tulugan ng 16 na katao." "Oo, para iyon sa mga trabahante natin na hindi makakauwi dahil masyado nang ginagabi rito. Tsaka gaya ng sinabi ko, hindi palaging ganito ang sitwasyon natin na mapayapa. Kapag mainit ang sitwasyon, ay dito na patulugin ang mga naiiwang ginagabi, lalo na yung mga sumasama sa pag-aani." "Okay, Mags, copy that." "Mang Ambo, simulan mo na ring hagilapin ang mga orihinal na may-ari ng lupain ng mga Carlos para maasikaso na ang pagbabalik noon sa pangalan nila." "Copy, Mags." Matapos ang kanilang maiksing meeting, ay umuwi na ng mansyon si Mang Ambo at Magnus. Samantala, sa bahagi naman ng isang bundok, nakarating lang ng ibisan, ay nakaupo si Isabel sa isang upuan na nakadisenyo na parang trono. Iyon ang nagsisilbing kuta nila sa kabundukan. Malawak ang sakop ng kanilang kuta. Nakabakod iyon ng mataas na kahoy at maraming silid para sa mga opisyales ng kanyang grupo. Kasama niya roon ang 3 anak-anakan ni Maris na nagtraidor sa kabutihan at kumampi na sa kasamaan. Ito ay sina Amara, Eliza at Amor. Naroon sa harapan ni Isabel lahat ng kanyang mga opisyales. "Douglas, nararamdaman kong may aura ng tagabantay ang tumatahak sa kabundukan. Papaakyat rito. Salubungin niyo at dalhin rito sa akin. Magsama ka ng 5 aswang." Sumabat naman si Amara. "Mahal na Reyna, sigurado po kayo na si Magnus iyon? Napaka-imposible po noon mangyari. Wala nang kapangyarihan ang medalyon na hawak niya. Isa na lamang iyong pangkaraniwang bakal na walang silbi. Papaanong may nararamdaman kayong aura ng isang tagabantay?" "Hindi ko alam, Amara. Alam natin nasa ibaba si Maris, kaya hindi malayong nakagawa sila ng paraan para mapabalik ang mga gabay ni Magnus nang hindi gumagamit ng medalyon." Sumabat naman si Eliza. "Tama po si Amara, mahal na Reyna. Imposibleng matawag ni Magnus lahat ng mga gabay niya ng ganoon kabilis dahil bawat isa sa mga iyon ay nasa iba't ibang dimensyon at hindi basta-basta makakapaglakbay roon ang mga pangkaraniwang tao lamang. At kung magawa man silang samahan doon ni Maris, ay imposible rin na makabalik sila ng buhay dahil sa panganib na nag-aabang roon." Sumagot naman si Isabel. "Hindi ko alam kung anong nangyari, pero isa ang sigurado ako. Aura ng isang tagabantay ang nararamdaman ko na tumapak sa ibabang bahagi ng kabundukang ito. Kaya kumilos ka na, Douglas." Sabi naman ni Douglas, "Mahal na rin ng Isabel, buhay po ba?
o patay naming dadalhin rito ang sinasabi niyong tagabantay? Buhay. May ibang plano si Abraham sa mga kalaban natin. Hindi na natin sila papatayin. Mas maganda ang mahuli sila ng buhay dahil ihihiwalay na lang natin ang kanilang kaluluwa sa katawan. Ang kaluluwa ay iaalay natin sa Astra, kapalit ng mga mahiwagang sandata. Tapos ang katawan ay ipapagamit natin sa mga namayapang miyembro natin na may mahalagang tungkulin sa ating organisasyon. Masusunod, mahal na Rina. Sagot ng lalaking si Douglas na isang antingerong mersenaryo. Handa itong pumatay ng kahit sino hanggat may wiling magbayad ng kanyang serbisyo. Sa pagkakataong ito ay inalok siya ni Isabel ng trabaho kapalit ng makapangyarihang hiyas na magmumula sa Astra. Kaya walang pag-aalinlangan itong pumayag. Mula sa kinaroroonan nilang bundok Lunarka ay maglalakad nang hindi bababa sa 4 na araw sa katamtamang bilis paibaba. Pero dahil sa kapangyarihang taglay ni Isabel, kaya nagagawa niya ng portal ang mga tauhan niya para makababa sa lugar na pinapapuntahan niya. Sa bahagi naman ng binatang si Oliver, nakababa na siya mula sa pinakyaw na tricycle mula sa bayan at naroon na siya sa tapat ng isang talyer. Nabasa niya kasi sa instruction sa libreta na ang pinakamadaling daan papaakyat ng Ibisan ay kung doon magsisimula sa gilid ng isang talyer dahil bihira ang mga bandido o rebelde na doon dumadaan dahil marami ang kabahayan, kaya sa ibang ruta sila nagsisimula. Habang nakatayo sa may gilid ng daan ay nakita niya ang isang matandang lalaki na lumabas mula sa talyer. Manong, mawalang galang lang po. Pwede po bang magtanong? Dito po ba yung daan papakit ng Ibisan? Oo, bakit? Pupunta po kasi ako roon. Ano ka? Albularyo o antingero? Wala po roon. Pangkaraniwang tao lang po. May sadya lang ako sa mga babaylan roon. Ganun ba? Di sige, mag-iingat ka. Malayo ang paglalakbay patungo roon. Ang sabi sa akin ng mga kakilala ko na nakarating na roon ay aabutin daw ng 5 araw na lakaran. Idagdag pa na maraming panganib sa daan papaakyat doon. Pero mukhang alam mo naman siguro yun. Hindi ka naman aakyat doon basta-basta kung hindi mo muna inalam kung anong meron doon o sa daan papunta roon. Opo. Sige po, tutulak na ako. Salamat sa pagsagot sa tanong ko. Sagot ni Oliver at nagsimula ng maglakad papaakyat. Habang naglalakad, ay kalmado lang siyang nakikinig ng music sa kanyang maliit na MP3 player. Kahit papaano ay may dala naman siyang power bank, kaya sa tingin niya ay ilang araw din niyang ma-enjoy ang paglalakbay sa kagubatan ng may background na music. Imbis na sa normal na daan ng mga tao, ay napalihis siya ng daan. Naroon naman ang malalaking palatandaan, pero maaaring dumaan sa iba't ibang daan papaakyat. Lumipas ang 4 na oras ng kanyang paglalakad. Nakaramdam siya ng panunuyo ng lalamunan, kaya ibinaba niya muna ang backpack at kumuha ng bottled water, saka uminom. Ilang saglit niyang pinagmasdan ang paligid hanggang sa may makita siyang uso. Mukhang may bahay sa unahan na. May usok eh. Puntahan ko na kaya. Baka pwede ako makituluyan doon ng isang gabi. Marami naman akong dalang dilata. Pwede ko silang bigyan nito bilang kapalit sa pakikitulog ko ng isang gabi. Oo, tama. Mukhang babagsak na ang ulan eh. Mahirap na manatili sa daan. Pupuntahan ko na. Wika ni Oliver sa sarili at ikinarga na sa likuran ang backpack at nagsimulang maglakad patungo sa direksyon ng nakikita niyang uso. Noong malapit na siya,
ay may naririnig siyang mga boses na mga nag-iiyakan. Kaya bigla siyang naalerto. Ibinaba niya ang bag at mas lumapit pa sa bakuran noong bahay. Nakita niyang nakaluhod sa lupa ang 2 babae at isang batang lalaki. Tapos iyong may edad naman na lalaki ay hawak ng 2 armadong lalaki habang may nakatutok na baril sa ulo. Naku, ano ito? Mukhang mga rebelde ah. Sabi naman noong isang bandido, "Umamin ka na, tanda! Ikaw ang nagsumbong sa militar ng rutang dinadaanan namin, no? Hindi mo ba alam na naubos ang miyembro namin dahil sa ginawang pang-aambush sa amin ng mga sundalo? 3 na lang kaming natitira. Dahil doon ay pagbabayaran mo iyon ng iyong buhay at buhay ng pamilya mo." "Kahulyo, isinusumpa ko sa ngalan ng aking angkan. Hindi ako ang nagsumbong sa militar. Napakarami pang mga taong naninirahan sa ibaba. Hindi malayong isa sa kanila ang nagsuplong sa inyo. Alam niyo namang hindi ko yun magagawa na isuplong kayo. Dahil alam ko ang gagawin niyo sa amin ng aking pamilya kapag ginawa ko yun. Kaya parang awa niyo na. Pakawalan niyo na ang pamilya ko at umalis na kayo." "Pasensyahan tayo, tanda. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Lahat naman kayo ay ganyan ang sinasabi palagi. Pero kapag nakatalikod na kami, ay nagkandarapat na kayong magsumbong sa mga sundalo." Pagkarinig ni Oliver sa pag-usap na iyon, ay alam niya na agad ang kahihinatnan ng mag-anak na iyon kapag hindi pa siya kumilos. Kaya agad na niyang inihanda ang kanyang compound bow o iyong pana at 5 palaso na itinarak niya sa lupa sa kanyang harapan. Noong itutok na ng lalaki ang baril sa ulo noong matandang padre de pamilya, ay agad na iyong pinana ni Oliver sa braso. Nabitawan noon ang baril at namilipit sa sakit. "May pakialamero! Itumba niyo na agad! Siguradong hindi yan sundalo dahil hindi baril ang ginagamit!" Wika pa noong namumuno sa 3. Agad namang nagsikilos ang 2. Napasabi naman si Oliver sa sarili, "Pasensya na kayo. Hindi pwede ang warning shot sa inyo dahil mga halang pala ang kaluluwa nyo." Hinawakan ni Oliver. Hinawakan ni Oliver ang singsing na pendant ng kanyang kwintas at bumulong. "Kung ano man ang pangalan mo, anghel na nagbabantay sa akin, patawarin mo ako. Kailangan kong kumitil ng buhay para iligtas ang mga naaapi at walang laban." Muli niya na iyong ibinalik sa loob ng damit at inasinta ang isa sa mga bandido na papalapit. Kaliwang bahagi ng dibdib agad ang pinuntirya niya. Sapul iyon sa puso at binawian ng buhay. Pagkalingon naman ng isa ay agad nagpaulan ng bala sa kung saan saang direksyon dahil hindi noon malaman kung nasaan ang pumapana. Noong mahinto ang pagpapaputok ng baril, ay isang palaso ang mabilis na tumalilis at tumusok sa mata noon. Napahawak pa roon ang lalaki pero mabilis ring binawian ng buhay. "Hayop ka! Sino kang duwag ka? Lumabas ka dyan sa pinagtataguan mo!" Sigaw noong pinuno at dinampot ang baril gamit ang kaliwang kamay. Lumabas naman si Oliver, dala ang pana sa kaliwang kamay at isang katamtamang haba ng punyal sa kanan. Pagkakita sa kanya noong bandido ay agad siyang pinaputukan ng baril. Pero alam ni Oliver na hindi na siya matatamaan noon dahil walang tamang direksyon ang pag-asinta. Palibhasa kaliwang kamay na ang ginagamit noon. Idinaan na lang ni Oliver sa paglalakad ng pasigsag na direksyon. Kaya walang ni isang bala ang tumama sa kanya. At noong sakto na ang kanilang distansya ay naubusan na rin iyon ng bala. Agad iyong sumuntok kay Oliver. Pero mabilis naman na nag-turning back kick si Oliver at sumampal ang kanyang suot na matibay na tactical boots sa mukha ng lalaki. Napabuga iyon ng dugo at bumagsak sa lupa.
Nagtangka pang bumangon, pero muli yung sinipa ni Oliver sa sikmura. Napatingin si Oliver sa may edad na lalaki na siyang padre di pamilya. "Boss, ano? Ikaw na ang magbigay ng parusa. Makabawi ka man lang sa pumutok mong nguso na kagagawa ng mga ito." Mabilis tumayo ang matanda at kumuha ng kahoy na mahigit 1 metro ang haba at pinaghahataw ang buong katawan noong pinuno ng mga bandido. Nilapitan naman ni Oliver ang dalaga at ang ina noon upang hiwain ang lubid na nakatali sa kanilang kamay sa likuran. "Ayos na po ba kayo?" "Oo, iho. Ayos lang kami. Sino ka? Bakit mo kami tinutulungan?" "Isa lamang po ako manlalakbay na napadaan at naghahanap sana ng masisilungan ngayong gabi. Nakita ko ang usok mula sa inyong kusina kaya ako lumapit at naabutan ko ang eksenang ito." Pagkalingon nila sa padre di pamilya ay nakaluhod na iyon sa lupa at hingal na hingal habang durog na ang ulo noong bandido. "Sige na po, pumasok na kayo. Hindi nyo na kailangan makita ang nangyayari sa mga bandidong ito." Lumapit naman si Oliver sa lalaki. "Boss, ano? Okay ka lang?" "Oo, nakakapagod pala magdurog ng muka ng isang tao, no?" Hindi ko pa po nasusubukan eh. Siguro po, kasi makikita naman sa itsura nyo na pagod kayo." "Iyo, maraming salamat. Iniligtas mo ang buhay naming mag-anak. Paano ba kita mapapasalamatan? Tsaka, sino ka nga pala? Bakit mo kami tinulungan? Walang taga rito ang basta-bastang nakikialam kapag nakitang sila Julio na ang nanggugulo. Malupit ang grupo nito. Walang awa akong pumatay ng kahit sino. Kaya sila kinakatakutan." Ako nga po pala si Oliver. Hindi po ako taga rito. Manlalakbay lang po ako. Papakit ang ibisan. Kaso dumidilim na po ang kalangitan at mukhang uulan. Kaya naghahanap ako ng mapagpapasilungan muna. Hanggang sa nakita ko nga ang usok sa kusina nyo kaya ako lumapit." Ganun ba? Ako naman si Conrad. Tapos ang asawa kong si Josie. Ang dalaga ko naman ay si Bea. Tapos ang bunso ay si Nico." Wika ng Ginoo habang itinuturo ang pamilya niya na nakadungaw sa bintana. "Siya nga pala, pwede ka magpalipas ng gabi dito sa pamamahay namin. Kung iyon ang kailangan mo ngayon, makabayad man lang kami kahit kaunti sa pagliligtas mo sa buhay namin." "Hala, maraming salamat po. Huwag po kayo mag-alala. Isang gabi lang naman po ako mananatili. Aalis din ako agad bukas." "Naku iho, huwag mo alalahanin yun. Kahit pa 1 linggo kang manatili rito ay walang problema sa amin. Nasaan ba ang mga gamit mo?" "Naroon po sa unahan, iniwan ko muna." "Hala sige, kunin mo na. At kukuha lang din muna ako ng piko at pala na gagamitin sa paghuhukay ng paglilibingan natin ng 3 ito. Hindi ito pwedeng iwan na lang sa kung saan-saan. Maaari itong matagpuan ng ibang mga rebelde na kakilala din nila. Baka mabalikan pa kami." "Okay po," sagot ni Oliver at kinuha na ang kanyang mga gamit. Noong may pasok na ni Oliver ang kanyang bag sa bahay ng pamilya, ay sa kanya tinulungan ang matanda na hilahin ang katawan ng mga bandido papunta sa kasukalan at doon sila naghanap ng malambot na lupa na kanilang huhukayin at pinaglibingan sa mga iyon. "Mang Conrad, maraming rebelde rito sa inyo?" "Abay oo, daanan talaga ito ng mga rebelde papakit ng kabundukan. Ang sabi mo ay papunta ka ng Ibisan. Naku, mag-ingat ka. Mas marami sa bahaging iyon. Iba't ibang rebelde ang nananahan roon dahil bihira na iyon mapasyalan ng mga militar. Isipin mo ba naman kung papunta pa lang roon ay 5 araw na pataas ang gugugulin? Talagang mahihirapan ang mahanap ng militar ang kuta ng mga rebelde roon. May nakapagsumbong nga sa militar kaya nasukol ang pangkat nitong si Julio. Tapos kami naman ang binalikan
dahil kami raw ang nagsumbong na iyon. Bakit ko naman iyon gagawin? Wala nga kaming malapit na kapitbahay. Takot ko lang na balikan nila kami. Pero ganun pa rin ang nangyari. Binalikan pa rin kami sa pag-aakalang kami ang nagsumbong. Wala na po bang ibang pamamahay malapit rito? Meron naman, pero malayo. May pinsan ako sa unahan. Mga 15 minuto siguro na lakad. Katulad namin, sila lang din ang naroon. Tapos meron pang ibang nasa bandang ibaba. Pero hindi doon sa ibaba na malapit sa highway ang tinutukoy ko ha. Ganun po ba? Sige po, tabunan na natin ito. Umaambo na oh. Wika pa ni Oliver at nagsimula na sa paglalagay ng mga katamtamang laki ng bato na inilalaglag sa butas para hindi madaling mahukay ang mga inilibing nilang bandido. Matapos makapaglibing ay bumalik na sila sa tahanan ng pamilya. Conrad at Iho, halina kayo at magkape. May nilaga na akong saging rito. Wika ni Aling Josie. Salamat po rito. Sabi naman ng ginang. Anong salamat ang pinagsasabi mo, Iho? Kami nga ang dapat na nagpapasalamat sa iyo ng walang katapusan dahil sa pagliligtas mo ng buhay namin. Nako, wala po yun. Kahit naman sino siguro ay tutulong rin kapag nakita ang sitwasyon nyo kanina. Naku, Iho, mali ka dyan. Hindi uso sa amin rito ang pagpapakabayani. Lalo at may mga pamilya rin ang lahat rito. Kaya maraming salamat sa iyo dahil matapang kang tumulong. Huwag niyo na pong isipin yun. Bayad na nga kayo eh. Pinatuloy niyo ako sa inyong tahanan at ito pinapakain pa. Naku, Iho, kahit dito ka na tumira ay walang problema sa amin. Sumabat naman ang dalaga na mga nasa 19 na taong gulang. Oo nga, Oliver. Kahit sa kwarto ko pa ikaw matulog ay ayos lang. Pinanlakihan naman iyon ang mata ng ama. Bea! Tatay naman ni. Sinasabi ko lang. Bakit? Sa inyo po ba siya balak patulugin? Agad namang sumingit si Oliver. Nako, dito lang ako sa sala nyo. May kawayan naman na papag rito eh. Mas presko rito. Sabi naman ni Mang Conrad. Sigurado ka? Pwede ka naman talaga sa kwarto ng dalaga ko. Tapos, doon na lang siya matutulog sa kwarto namin. Itong bunsong si Nico na lang ang ipapasama namin sa iyo roon. Naku, wag na po. Ayos lang po talaga ako rito sa sala. Para rin may bantay kayo kung sakaling may mapadaan uli ng mga bandido. Hala, sige. Ikaw ang bahala. Tay, samahan ko na lang kaya siya dito sa sala para hindi siya matakot. Wika ng dalaga. Matakot? Mukha bang may takot pa ang taong iyan? Kita mo nga oh, hindi man lang pinagpawisan sa 3 bandido na may dalang malalakas na uri ng armas. Tsaka, maglalakbay pa yan sa kagubatan na mag-isa. Walang taong duwag ang aakyat sa isang napakadelikadong bundok ng mag-isa lang. Kaya huwag mong gawing rason ang takot niya dahil mukhang wala siya noon. Ang sabihin mo, ay ewan. Hindi na itinuloy ni Mang Conrad ang kanyang sasabihin. Totoy talaga, Killjoy. Nakasimangot na wika pa ng dalaga. Sabi naman ni Aling Josie. Pagpasensyahan mo na, Oliver. Makulit talaga ang mga anak ko. Wala po yun, ayos lang. Sagot naman ni Oliver. At nagpatuloy na sila sa pagmimerienda noong nilagang saging na saba at kape na mula sa tinutong na bigas. Kinagabihan ay nagulat si Oliver noong makitang napakaraming inihandang ulam ng pamilya. Nagkatay sila ng 2 malalaking inahing manok. Nagluto ng inihaw at tinola. Wow, hindi ko inakalang makakatikim pa ako ng ganito kasarap na ulam kapag tumapak na ako ng kabundukan. Maraming salamat po ha. Masayang wika ng binata. Naku, Oliver, hindi naman problema sa amin ang mga manok. Baka kung susumahin, ay halos mahigit 200 ang manok namin rito. Kasi tuloy-tuloy lang naman ang mga iyan sa pangingitlog sa kung saan-saan.
Tsaka, hindi namin sila kailangan pakainin pa dahil hindi naman namin ikinukulong o tinatali. Basta kada hapon ay magkakayod lang kami ng 2 nyug at isasaboy sa tapat ng bahay para masanay silang umuwi rito tuwing hapon. Kaya kain lang ng todo. Marami naman yung ipinaihaw namin tsaka yung tinola. Pwede ka magbaon yan kahit 4 na hiwa ng inihaw pag alis mo bukas. Maraming salamat po uli. Sige na, kumain ka na ng todo, Oliver. Malayo pa ang paglalakbay na iyong gagawin. Kaya dapat punong-puno ka ng resistensya. Opo, Mang Conrad. Salamat po. Sagot ni Oliver habang nagsisimula ng humigop ng sabaw ng tinolang manok na nilagyan ng maraming luya, tanglad, dahon at bunga ng sili. Kaya mabango at medyo may kaunting anghang. Sabi naman ng dalagang si Bea, "Ako ang nagluto niyan." "Ah, ganun ba? Kaya pala masarap." "Oo naman, pero mas masarap ako dyan." Bigla namang nasamit si Oliver, lalo at kasusubo niya lang ng isang tipak na laman ng manok na sinamahan niya ng pinisang sili. Kaya nagtuloy-tuloy ang pag-ubo niya. Inabutan naman siya agad ni Mang Conrad ng tubig. "Hoy, ikaw Bea at Nico, doon nga kayo sa sala kumain. Mahal, ipaglagay mo na lang sila ng ulam sa mangkok. Hindi makakakain ng matino itong si Oliver sa kadaldalan niyang anak mo eh. Kung ano-ano pang pinagsasabi." Asar na wika ni Mang Conrad. "Okay lang po," sagot ni Oliver sa pagitan ng kanyang pag-ubo. Pinanlakihan ng mata ng ama ang kanyang mga anak, kaya napilitang lumipat sa sala at doon na ipinagpatuloy ang pagkain. Kinagabihan, nilagyan ng dalaga ng banig at unan ang isang mahabang papag na kawayan doon sa sala. "Sigurado ka, Oliver? Ayos lang sa'yo na dito ka lang sa sala? Malamig rito. Pero kung doon ka sa kwarto ko, ay pwede kitang tulungan na hindi ka ginawin." Pabirong wika pa ng dalaga. "Naku, hindi na. Kailangan ko talagang masanay sa ginaw. Dahil sa mga susunod na gabi, ay sa bundok na talaga ako magpapalipas ng dilim. At wala nang bahay roon na matutuluyan. Kaya dapat handa na ako roon." "Okay, sige. Sabi mo eh." Wika ng dalaga at umakyat na sa silid nito. Pasado 9:00 nang may kumatok sa pintuan. Mabilis binunot ni Oliver ang punyal na nakasiksik sa gilid ng kanyang bag at lumapit sa pintuan. "Sino yan?" tanong ni Oliver. Sabi naman ng mga nasa labas, "Tiyo Conrad, Tiya Josie, kayo po ba yan?" Tila nagtatakang tanong noong nasa labas. Agad namang nakababa si Aling Josie. "Oliver, ako na ang magbubukas. Kilala ko ang mga iyan, mga pamangkin ko sila." Pagkabukas ng pinto, "Oh, Lori at Bio, bakit kayo narito?" Tiya Josie, si nanay po kasi mukhang manganganak na. Magpapasama po sana kami kina Bea at Nico. Napuntahan ang kumadronang si Aling Lagring." Si tatay niyo pala, nasaan?" "Nasa bahay po. Siya po ang nagbabantay ngayon kay nanay dahil may umaaligid na aswang sa bahay namin ngayon." Agad na rin nakababa si Bea. "Oliver, pwede mo ba kaming samahan? Tulog na si tatay eh. Pagod yan sa maghapong pagsasaka. Kaya tayo na lang sana ang sasama sa kanila na magsundo ng kumadrona." Sabi naman ni Oliver, "Oo, walang problema sa akin." Sumabat naman si Aling Josie. "Sigurado ka, Oliver? Nakakahiya naman sa'yo. Pati sa oras na iyong pagpapahinga ay naiistorbo ka pa namin." "Wala pong problema yun sa akin, Aling Josie. Basta kung may nangangailangan ng tulong ko at available naman ako, ay handa po akong tumulong. Sige, tara na Bea." Uwi ka ni Oliver. Sabay isinuot ang lalagyanan ng palaso sa likuran at ang ita. Tapos isinabit rin ang pana sa kanyang katawan. "Ate Bea, mga ngaso ba siya?"
Bakit siya may dalang pana? Ah, oo. Namamana yan siya ng ibon na naligaw rito. Kaya pinatuloy na namin. Uy ka pa ng dalaga na muntik nang ikinatawan ni Oliver. Sabi naman ni Aling Josie, sige na, umalis na kayo. Baka manganak na yun bigla si Mila. Oliver, pasensya na uli ha. Mag-iingat kayo. Bahala ka na sa mga dalagang ito. Alam kong ligtas sila dahil ikaw ang kasama nila. Opo, Aling Josie, huwag po kayo mag-alala. Sagot naman ni Oliver sa ginang. Umalis na nga silang apat upang magsundo ng isang kumadrona na nagngangalang Aling Lagring. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 164. Ipapaalala ko lang po ha, bakit ba kasi marami ang nag-a-assume na sila Maris at Oliver na ang magkakatuluyan? Maaari pong magkaroon sila ng kaunting interes sa isa't isa dahil pareho naman silang single. Pero wag po muna natin bigyan ng konklusyon ang lahat. Mahaba pa ang kwento. Baka nakalimutan nyo na ang ibang clue na ibinigay ko noong nakaraan tungkol sa lihim ni Althea. Abang-abang lang po. Lilitaw din ang iba pang mahalagang detalye na kailangan natin malaman. Okay po? Maraming salamat nga po pala sa inyong lahat na tumatangkilik sa kwentong ito. At humihingi ako ng paumanhin kung hindi palaging napagbibigyan ang hiling nyo na mahaba at mabilis ang upload. I'm trying my best po. Lalo at hindi naman po ako isang team na gumagawa ng upload dito. Ako lang po ang gumagawa ng lahat at ang misis ko naman ang tumutulong sa pag-i-edit ng video. Kaya pasensya na po kung madalas may delay. Sana po ay maintindihan nyo ha. Salamat po. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.